Well, sa tingin ko mukhang malabo ng matuloy yung sinasabi nilang proposal nila na magkaroon ng joint exercises with us. Malabo pang matupad ang ipinapanukalang joint military drills sa pagitan ng Pilipinas at China. Ayon kay Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner, maging ang pagpapadala ng Pilipinas ng mga personnel o kadete sa Chinese military schools sa Beijing ay ihihinto muna. Ang lahat ng ito ay sa gitna ng patuloy na harassment ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay General Browner, dapat itigil na ng Beijing ang mapanganib nitong taktika na ginagamit mismo sa karagatang sakop ng Pilipinas. Sa ngayon kasi dapat po talaga ay ihinto nila yung ginagawa nilang coercive and dangerous tactics, no? At yung pagcha-challenge nila sa atin. Every time we go there to the South China Sea to resupply our islands and our occupied features, no, like the Ayungin Shoal, ay parati nila tayong hinaharang. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 400 foreign vessels ang nasa South China Sea at malaking porsyento nito ay mula sa China. According to the commander of Westcom, Admiral Carlos, he said about 85% of all of these foreign vessels in the South China Sea are Chinese. Samantala, nilinaw ng AFP Chief of Staff na walang partikular na target ang joint military drills ng Pilipinas, Estados Unidos at Australia. Itong mga ginagawa nating mga coalition or yung ginagawa nating mga joint exercises are not addressed towards one specific country. Kamakailan, mahigit 1,000 tropa mula sa Pilipinas at Australia, katulong ang Estados Unidos ang nakiisa sa amphibious assault exercise sa San Antonio, Zambales. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.